Atienza. Magsiupo na po lahat. At sa pagkakataong ito, panoorin po natin ang video na ito. Mula nang namulat ako dito sa mga ibabaw, naging kagawian ng aking pamilya at tumulong sa aking kapwa. Noong mga panahon na ako'y lumalaki, nilala ko ng aking ama sa Manila City Jail at kanya sinabi sa akin na kailangan ibigay ko ang buhay ko sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya namulat po ako doon ng mga panahon ngayon at doon ko nakita na meron pala akong mission dito sa mundo ibabaw. Kaya pagkatapos nun, pinigay ko ang aking puso bilang isang misyonaryo na tumutulong diretso sa tao. Naging aktibo po ako sa mga organisasyon kagaya ng Youth for Christ, by Mercy Community, para makagawa ng missionary work sa libunan. Noong ako po ay nasa kolehiyo, ang pinili kong kurso ay Political Science, major in governance. Dahil gusto ko po ng mga panahon ng yun, maintindihan kung ano ba ang good governance o magandang mamamalakad sa gobyerno. Dahil naniniwala ako, importante pa rin na meron tayo isang gobyerno na nakaalalay at nakapagsuporta sa mga mamamayan. Noong ako po ay naging isang broadcaster ng sa television, doon ko po narinig ang totoong mga hinaing ng ating mga kababayan. Ang mga sektor ng lipunan na para sa akin matagal nang hindi na binigyan ng boses. Bilang isang mamamahayag, hindi ko lang narinig ang mga hinaing ng ating mga kababayan. Hindi kasama nila, nakita ko ang hirap na dinanas nila. Dahil namulat na ako at ang aking puso sa mga kinahinatnan ng ating mga kababayan, mahirap na po pumigil. Ang mga sektor ng ating mga nakatatanda, ang aming mga lolo at lola, nanay at tatay. Nakita ko po ang hinaing ninyo na gusto niya sa gobyerno na nakaalalay, nakasuporta. Ang ating mga kababayan na may kapansanan, mahirap mabuhay na may kapansanan. Kaya importante na sensitibo ang gobyerno sa inyong mga pangangailangan para kayo ay mabuhay ng sapat at tapat sa atin. Ang Muslim community na siyang naghahangad kapag kayo ay nagsasamba ng 5 beses sa araw, kayo ay makapagdasal ng taimtim sa isang espasyo sa mga pampublikong lugar para naman sa mga magulang, especially ang mga school parents. Alam ko mahirap magpalaki ng mga anak mag-isa, kaya dapat kahit paano meron isang gobyerno na naririnig ang inyong hinaing na magkaroon kayo ng konting kasiguraduhan ng inyong mga anak ay masusuportahan pagdating sa kanilang edukasyon na sila ay mabubuo bilang isang tao na may misyon dito sa mundo na makakabigay ng ambag para maging maganda ang takbo ng kanilang buhay balang araw. Tumatayo rin ako para sa mga LGBTQ+ community. Nakita ko, minsan bata pa lang kayo, meron ng diskriminasyon. Mahal kayo ng Panginoon at dahil dyan dapat patas ang panlaban ninyo. Bilang bunsong anak ng vice-alcalde na nakakuha ng 2 termino, alcalde na nakakuha ng 3 termino, congressman na nakakuha ng 3 termino, ginamit ko ang aking boses para makahingi ng tulong, para ako ay makapagbaba ng mga proyekto at programa dito sa ating lungsod. Kahit wala po akong posisyon, marami na po tayo nagawa. From medical mission, pagbibigay ng mga gamot, vitamina, na milyon-milyon ang halaga, pagbibigay ng food boxes, lahat po yan nagawa na natin. Ang ginamit ko lang ngayon ang aking boses, ang aking puso, para maging tulay sa pag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. Sa paniniwala ko, panahon na para gawin na mas sistematiko, mas epektibo, at mas may puso ang ating paglilingkod. Ako po ay naniniwala sa bottom-up type of governance na kung saan ang inyong mga leaders nagtatanong sa inyo, ang inyong mga leaders nalalapitan nyo, at ang mga leaders kayang makinig sa inyong mga hinaing. Para sa ganon, balang araw, ang ating mga legislations dito sa Maynila ang magiging boses sa inyo. Habang binabalik namin ngayon may ang basic minimum needs through social services, bahay, edukasyon, ako naman po ang susuporta kayo sa pagdating sa livelihood. Dahil bilang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon for 40 years, isinusulong natin ang livelihood training, values formation, sa buhay ng bawat Manileño.
Marami na po nagawa ang kabaihan ng Maynila, from cooperatives, from social enterprises, through livelihood training, livelihood support, at lahat ng mga bagay na maaaring makatulong sa ating mga kababayan na may Isang mapag-arugang ina at ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, ang liwanag ng Maynila, ang ating susunod na Vice Mayor sa kanyang talino at ganda, siguradong mapapangichika, Vice Mayor Chi Atienza. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Para lang kayong nanonood ng sine ngayon, dito ba? Nandito si Alden Richard sa harapan niyo. Masarap rin matulog dahil malamig-lamig. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating puting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila. At ngayon ay Katambalior Isko Moreno Dumagoso. Ngunit, bababa muna ako dahil mas gusto kong malapit sa inyo. Nung bata pa ako, ang totoong pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun nais sa katuparan. Kaya ipinangako sa Panginoon kung saan man niya akong karerang dadalhin, bibit-bitin ko na lang doon ang puso ng isang misyonaryo. Kaya nga po, gaya ng nakita niyo kanina, bata pa po ako, nandun na ako sa likuran ng aking ama at tumutulong sa mga manilenyo. Ngunit kahit kailan, hindi ko po pinakita ang aking mukha sa inyo. Dahil nung ako'y lumalaki, ang importante sa akin na pag tumingin ako sa itaas, alam ko masaya ang Panginoon sa ginawa ng aking mga kamay. Ako po ay nakapagtapos ng Political Science, major in Governance. Hindi dahil inisip ko ako'y tatakbo sa mundo ng politika, kaya yun ang pinasok ko dahil ginusto kong maintindihan ang pamilya kung saan ako nanggaling. Ginusto kong maintindihan ang tamang pamamalakad sa gobyerno. Pagkatapos po nun, hindi pa rin po ako pumasok sa mundo ng politika. Ako pa rin ay tumulong sa likuran ng aking ama nung siya ay alkalde ng Maynila. At nung siya po ay naging congressman ng Buhay Party List, ginamit ko po ang aking boses, ang aking pangalan, bilang bunsong anak ng aking ama para makalingkod ng milyong-milyong food packs, halagang food packs, milyong-milyong halaga ng mga vitamina, maintenance. Ngunit kahit kailan, hindi niyo pa rin nakita ang aking mukha. Dahil masaya na ako na magamit ng Panginoon ang aking buhay para makatulong diretso sa tao. Ngunit, nung ako po ay naging isang broadcast journalist for 7 years, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po yun? Tayo-tayo lang naman. Sino ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Al? Tumawa na lang kayo lahat. Masyado kayong mababait. Pero hindi, nung ako po ay naging isang broadcast journalist, doon ko po nakita ang tunay na hirap na pinagdadaanan ng mga Pilipino, lalo na ng mga Manilenyo. Dahil meron po akong isang nakilala na taga Maynila, na sa aking trabaho, kailangan ko maintindihan ang kanyang buhay, ang nangyari sa kanyang buhay. Ang pangalan po niya ay si Nanay Emelita. Siya po ay taga Distrito 3. At ang ginawa ko, pumunta ako sa kanyang bahay, at nalaman ko na buong buhay niya, siya pala ay natulog lamang sa isang maliit na eskinita na ang kanyang kama isang maliit na mesa. Sa ilalim ng puro basura at katabi niya matulog gabi-gabi ay daga at ibis. Ang sinabi niya sa akin, malapit na kasi siyang mamaalam. Ang sabi niya sa akin, buong buhay daw po niya, siya ay naging parang isang daga lamang na dumaan dito sa mundong ibabaw. At nung kinuwento po niya sa akin, ang storya ng kanyang buhay, hindi ko po mapigilan, kundi maiyak buong gabi. At masasabi ko, yun po ang naging susi para mabuksan ang aking puso na tumayo dito sa inyong harapan at ipaglaban ang aming mga lolo at lola dumaan dito sa mundo na alam nila na sila ay importante at mahal pa rin ang gobyerno dito sa Maynila. Kaya nung tinanong ko niyo na kung maaari niya akong maging katambal, ang inisip ko, kung buong buhay ko, ako'y gumawa lamang ng tahimik sa likuran ng aking ama.
Nung ako ay naging broadcast journalist, ginamit ko ang aking boses para ipaglaban kayo. Ang inisip ko may magagawa na rin akong konkreto para suportahan ang mga Manilenyo na maniwala muli sa gobyerno dito sa Maynila. Alam niyo, ang tambalan namin ni Yorme, dahil ang gusto po niya ibalik ang minimum basic needs dito sa Maynila. Mga bagay na nakita niyo na nagusbungan siya ay alkade ng Maynila kahit pa may pandemya. Naaalala niyo ba? Nung siya ay alkade ng Maynila, ramdam na ramdam niyo na mahal niya kayo. Naalala niyo po yan? Naalala niyo po ba yung malalaking mga cake na nakukuha niyo tuwing kaarawan ninyo? Nalaman namin na ang malaking cake naging meron pa po ba? Naaalala niyo po ba nung panahon ni Yorme, siksik-liglig ang food boxes na nakukuha ninyo? Naaalala niyo po ba nung panahon ni Yorme, may gatas na ensure kayo? Nay, Lola, 50 days na lang po at babalik na lahat ng yan dahil yan po ang gustong ibalik ni Yorme para sa aming mga lolo at lola balang araw. Alam niyo, sa aming pag-ikot dito sa Maynila, sa bawat distrito, iisa lamang ang sinisigaw ninyo lahat. Ano nga po yun? Ano po yun? Alam ko, nang sigaw niyo na bumalik na si Yorme. Dahil nagnanais ang iyong mga puso na maramdaman na dito sa Maynila buhay na buhay ang gobyerno at marunong makinig sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Morena Tumagoso! Ngunit, sana isama niyo rin po si Chi Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga ordinansa, mga programa, polisiya na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya kung kayo ay mamimili ng Vice Alcalde balang araw, kailangan pumili kayo ng isang tao na marunong tumayo, marunong makinig, at marunong ipaglaban ang kapakanan niyo. Kung meron man akong isang kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, bata pa lang ako. Ako po ay nalintigan na at isinigaw ko na ang boses ng mga Manilenyo na para sa aking umiiyak dahil walang gobyerno nakikinig sa kanila. Dahil naniniwala ako na kung totoong mahal mo ang mga Manilenyo, kahit may posisyon ka o wala kang posisyon, gagamitin mo ang iyong boses para marinig ang hinaing ng mga Manilenyo na umiiyak dahil nararamdaman nila na sila na lang ay mag-isa sa buhay. Pero sa tambalan namin ni Yorme, habang manunumbalik ang pag-asa ninyo dahil babalik ang mga minimum basic needs na minahal nyo nung siya ay alcalde ng Maynila, pabahay, edukasyon, healthcare, dahil importante para sa amin lang mga lolo at lola namin, dapat humaba ang inyong mga buhay. Maging masaya kayo sa mga taon na narito kayo. Si Chi Atienza po ang susuporta pagdating sa livelihood. Dahil bilang direktora ng kababaihan ng Maynila, may resibo po tayo na for 40 years isinusulong natin ang livelihood programs para matuto ang mga Manilenyo na tumayo muli sa kanilang mga paa. Kaya sa aming tambalan, naniniwala ako na balang araw, tatangos ang inyong ilong at tataas ang inyong mga noo na kayo ay mga Manilenyo. Alam niyo, sa totoo lang, alam ko sa aking puso, ako ang hinubog ng aking ama para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan dito sa ating lungsod. Ako ay nakapagtapos ng political science, major in governance. Tinuruan niya ako maging isang magaling na vice alcalde
dahil siya ay naging sa vice alcalde na nakakuha ng 2 termino na sumuporta sa kanyang alcalde nung siya ay vice alcalde pa. Kaya makakaasa kayo, aming mga lolo at lola, na balang araw, susuportahan ko po si Yorme ng buong buo dahil alam ko na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat lolo, lola, nanay at tatay ko na narito. Ngunit kung susuportahan niyo kami ni Yorme, ako rin ay personal na nakikiusap. Sana tulungan niyo po ang aming mga konsehal under your best choice. Dahil importante, bilang vice alcalde, kailangan kaalyado ko ang mga konsehal na sa City Council. At huwag niyo kalilimutan. Dahil kailangan rin po ng ilang suporta mula sa national government, sana tulungan niyo po ang ating magaling na singer na Congresswoman, Amo Nieto! Ay, mga lola, nanay at tatay, kung balang araw, masungkit po namin ni Yorme ang corona. Ang corona to ay hindi po mapupunta sa aming ulo. Ito po'y pupunta sa ulo nyo, sa ulo ng mga anak nyo, sa ulo ng mga apo nyo, at sa ulo ng susunod na henerasyon. Dahil yan po ang rason kung bakit kami nandito ngayon. Para sa inyo, at para sa Panginoon. Kaya, Manila! God first! Mahal, na mahal, na mahal, namin. Maraming salamat po. Muli po ang palapakan po natin ang liwanag ng Manila, Vice Mayor G. Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal po namin nanay at tatay, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala. Ang isang taong kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa ating mga nanay at tatay. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Manila, Yorme Isko Moreno Tamanyoso! Hi! Hello! Gising pa ba kayo? Oh, masarap na tulog ngayon. Oh, siesta, nasa aircon. Para kayo nanonood ng sine. Kaya lang live show. O sige, tingnan natin kung sino ang pinakagising ngayon. Doon sa Coldley. Sa balcony. Diyan nagtitip eh. Pag gusto mo maka-score sa lobby mo. Sige, kayo kasi taas. Hi! Hello! Bukas. Tingnan natin kung mas malakas pa kayo dito sa baba. Ito yung pag-kunti na lang ang pera mo sa pamasahe. Orchestra na lang. Dito sa baba. Hi! Hello! Gising mo ng lolo at lola mo. Sige, nasa kamay, nasa kamay. Ingat, ingat! Hello, hello. Magandang araw. Good afternoon. Maraming salamat sa inyo at pinamutagan ninyo ang aming panyaya. Bagamat alam ko, marami kayong gawain sa bahay. At binigay niyo ang oras niyo sa amin. Kaya naman, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, manatag kayo. Hindi namin sasayangin ang araw ninyo. Wala kayong maririnig na mga panira dito. Dahil mabigat ang bilin ko sa Yorme's Choice. Ang sabi ko sa kanila, Oy, umayos kayo. Yung utaw, pinuntahan na kayo. Binigyan na kayo ng oras. Huwag nyo nang sayangin. Kung kayo'y tatakbo at
first time, sabihin niyo na lang kung ano ang gagawin ninyo. Kung kayo naman ay re-electionista, sabihin niyo na lang kung ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon. Pagkayari, hayaan natin ang taong bayan ang humusga. Tama po ba? May masakit na salita ba kayo narinig dito? Alam ko sumakit ang tenga nyo kay Apo Nieto. Huwag ko kayo magalala. Wala pong diferensya sa tenga nyo. Marami pong diferensya sa boses ni Apo. Ang may problema, mikropono. Wala sa tono yung mikropono. O, kamusta po kayo? Salamat sa Diyos. Opo, alam niyo kung minsan, sa buhay, marami tayong pinoproblema. Marami tayong hinahangad. Marami tayong pinapangarap. Minsan, hindi lang natin napapansin yung pinakamahalaga sa lahat. Yung kaloob na buhay sa atin ng Panginoon. Pagkat bagay na dapat natin ipagpasalamat, lalong-lalo na kayo. Mga nanay ko, tatay ko, mga lolo-lola ko. Librihin ninyo. Tumaan tayo sa madilim na bahagi ng buhay natin. Di natin inaasahan. Natakot tayo ng pandemya. Baka tayo'y magutom. Baka tayo'y magkasakit. Ito ang kinakatakot natin. Baka tayo'y mamatay sa infeksyon ng COVID-19. Kaya bagay na sa tingin ko, para sa akin, dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Dahil magkakasama tayo ngayon sa isipan recto, buhay tayong lahat. Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Katulad ng kasabihan ng mga matatanda, habang buhay, may naman. Nay, tay, ako, malapit na. Days na lang. Handa na ba kayo? Gusto niyo ba tayo bumalik? Ewan niyo. Alam niyo nga pero nag-aalala ko dahil itong mga nakaraang buwan, kayo po'y walang narinig sa akin na masakit na salita laban sa kalaban ko. Wala. Nalulungkot lang ako, hindi ko naman siya katakalain na ako na ang kanilang naging alusal. Tanghalian, hapunan, tapos yung isa naman, ako ang pulutan sa inuman. Hindi ko maintindihan. Ngayon lang ako nakakita ng halalan. Patagal na rin po ako 27 years na rin po ako sa public service. Nagsimula po ako 23 anyos. Sarimo. Ngayon, nasikwet na ako. Ngayon ako nakakita na ang nakaupo, sinisiraan yung kanyang challenger. Di ba ang normal kayo, matatanda na kayo, marami na kayong dinaan ng eleksyon, di ba? Usually, ang naninira, yung challenger. Pero ito, nakugulat ako. Sila tong panay na lang kwento ng hindi maganda at gumagamit ng mga salitang nakasasakit ng damdamin. Mano pa, ang hindi ko maintindihan, bagay na alam niya rin. Dati ko naman siya kasama. Bakit dati, palakpak sila ng palakpak sa akin?
Alam mo, sunod sila na sunod sa akin. Lahat ng ginawa ko, inaprobahan nila. Hindi ko naman magagawa yun ng mag-isa. Alam naman ninyo ang batas. Kahit gaano makapangyarihan ang alkalde, pagkagawa ng programa, gagawa ng batas. At ang batas, ipapasa sa Konseho ng Maynila na pinamumunuan ng Vice Mayor. Ngayon, nagtataka ko, lahat daw yun ay mali. Mali! Mali. Eh kung mali pala, bakit kayo bumoto? Bakit kayo bumoto? Bakit kayo pumirma? Kaya mga nanay ko, mga tatay ko, nakalulungkot itong kalalagay. In fact, ako'y sinisingil ng utang na loob. Mga nanay ko, mga tatay ko, kakatay ko. Minsan, hindi ko tinigasan ang aking lig. Bakit? Sapagkat naniniwala po ko na hindi ako mabubuhay mag-isa o makakalpas sa kahirapan ng bata ko kung wala akong katulong sa buhay. Una, nanay ko, tatay ko, solong anak ako. Sa lahat ng solong anak, ako ang tanging tagapagman. Ng malaking lupain sa mundo, bulubundukin at umuusok pa. At mga kaibigan at kakilala. Kaya naman, bagay na patuloy kong lagi ililingon. Ang sabi nila, kailangan ko daw tanawin ng utang na loob yung ginawa nila sa akin. Kayo po ang musga. Ang sabi ng ate ko, wala daw tayo utang na loob. Ang sabi ni Chihuahua, wala daw tayo utang na loob. Tingnan po natin. At kayo na rin ang musga. Bilang pagganap ng utang na loob sa kanila. Philip Lacuna. Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo. Asawa ni ate. Yung nagbibigay ng online schedule sa inyo sa health center. Nakaupo. Si ate. Nakaupo. Ang sabi niya, hindi ko alam kung napanood niyo yung interview, wala daw akong naitulong sa kanila. Hayaan ko na lang ang tao bayan ang magsabi kung meron. Pero, matanong ko kayo, ilan silang nakaupo? Kayo po ang sumagot. Maghanap po kayo kung meron o wala na gumagoso sa city. Kahit isa? Talaga? Wala kayong alam? Wala kayong naalala? Tama po kayo. Bakit? Bilang magtanap ng utang na loob, Daniel Lacuna, inaruga ko ang kanyang mga anak. For 20 years. At isa-isa silang napupo sa kanilang posto. Ngayon, kung
kung yun ay kulang pang silang 5, baka naman ang pakiusap ko na lamang kung po pwede sana sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang. Ano? Bakit? Hindi ko tanggap din naman sa kabuhayan. Kung wala kayo at wala ang Diyos, wala din naman ako sa kinalalagyan mo. Masama naman bang dinggin ko ang panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan ang sumisigaw na, mali ka na. Mali. Yung taong bayan sumisigaw na, bumalik ka na. Siya sumigaw, huwag ka na bumalik! Bakit sila natatakot? Bakit sila nangangamba? Kung talagang nagbuti sila sa kanilang trabaho, wala dapat silang ipangamba. Ngayon nagagalit. Nung araw, panay ang kalakpak sa akin. Pati yung congressman yung si Chihuahua. Opo, ako'y sabi ko sa inyo, wala kayong maririnig na masakit na salita o panira. Ano lang tayo? Will talk. Tingnan po ninyo, di ba, katulad yung congressman nyo. Di ba wala? Kayo po kung gusto, kung hindi totoo, mag-gusto po kayo. Ako po'y handa dito, maharap po sa inyo. Ako, panagutan ko ang lahat ng bagay na aking ginawa. At ayaw ko ang taong bayan ang mag-desisyon kalaunan. Siya dati, ano ba siya? Tambay sa kanto. Tinatakbo natin po siya. Nanalo hindi. Tinatakbo natin ulit po siya. Nanalo hindi. Tinatakbo natin ulit po siya. Nanalo hindi. Later, pinagpahinga natin na-appoint sa City Hall. Sino pinatakbo natin? Kapatid. Nanalo hindi. Tapos pinagpahinga natin, in-appoint ko as accountant, city accounting, city budget office. Binalik natin si Chihuahua. Nanalo hindi. Pinatakbo natin congressman, si Yul Servo, umangat bilang vice mayor. Nanalo hindi. Bakit yun ang masama sa kanila? Yun po ang aming pinagkata. Hindi na yun ang pinag-uusapan. Ang gusto nila po ito, singilan ng mga politiko. Ngayon sinisingil na sila ng taong bayan. Dapat tumugon sila sa singilin ng taong bayan. Yung gusto nilang usapan, pang-politiko lang ang makikinabang. Hindi naman makikinabang ang mutawdo. Bagay na amin naman dapat tugunan. Bakit? Nagpaboto ko. Gusto mong maging halal ng bayan? O tututokbin mo na ang iyong gawain na iyong sinumpaan? Ngayon isisisi mo, ituturo mo ang iba. Hindi naman yata tama. O yan sinasabi nila. Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niya. Narinig ko rin yun. Sige, ako naman sabi ko sa inyo. Basta ako, pagkanagutan ko ang ginawa ko. Hindi para magturong ng iba. Aakuin ko because leaders, as a matter of universal rule, you have to own things that you did. Kailangan akuin ang mga bagay na ginawa mo para sa mamamayan at mag-iresponsable ka sa ginawa mo yun. Tingnan natin. Si Yorme, maraming iniwang utang. Gusto niyo malaman na sagot? Dapat po. Kaya bakit? Pera niyo yun. Tayo. Noong binoto ninyo akong mag-mayor, wala
wala kayong narinig sa akin na tinuro ko ang nakaraan sa pinalitan ko, na walang iniwang pera. Wala kayong narinig. Kahit magsiyasat kayo sa internet, hindi ko sinisi yung sinanggan ko. Bakit? Tinanggal na nga ng tao, ibinigay na nga sa akin. Inikaro ko na ang lahat ng responsibilidad na yun. Tama mali? Nagkaboto ka eh. Tama? Gusto mo mag-mayor eh. Tama? O, pagka hindi mo na magawa, ituturo mo iba. Hindi yata tama yun. Ngayon, Nay, umaawa na tayo. Ano ang unang-una kong ginawa? Walang postgas. Walang gastos ng pera ng tao bayan. Ano yun? Nilinis ko ang Maynila. Ano ba? Habang natutulog kayo, naramdaman ninyo ang kapanatagan. Sa hindi ng inyong tulog sa peligro de ora, alam ninyo na sa likod ng isipan ninyo, sa kalsada ng Compasione, may gobyerno pa sa lungsod ng Maynila. Ano? May tosgas ba yun? Alaws. Wala. Pagod, puyat, pagsisikap lang ang puhunan. Umaangat na tayo. Umaayos na tayo. Kunti-kunti, sumusunod ng tao. Nasasanay na sa disiplina. Nasasanay na. Noong una para kang, bakit yun? Parang may yung kalabunan, kunti-kunti ang tao nag-participate sa gobyerno kasi naramdaman niya ay hindi pala ito kabalat bunga. Totoo pala ito. Seryoso pala ang gobyerno na ayusin at magbigay ng kapanatagan sa pamumuhay namin. Naangat tayong ganyan. Ito na, tumama ang pandemya. Ano ang problema ng pandemya? Ang pandemya, winasak ang ekonomiya ng Maynila, hindi. Ng buong wasak ang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Pero, kayo, na mga nangabuhay dito, kayo na lamang ang testigo ko, kasi yung iba'y patay na. Uy, hindi mo sila mabutan sa ilalim. Kayo mga nangabuhay dito. Kaya niyong sabihin at matangos ang ilong ninyong masasabi, tayo sa Maynila, noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama mali? Kaya nga yung mga kagawad chairman, nagtataka ko, bakit nandito sila? Samantalang ng araw, sila ba ang tumatanggap ng food box? Alam nila. Tingnan natin. Gusto niyo ng kwentong may kwenta? Kasi yung kwento nila, walang kwenta eh. Tama ho ba? Tingnan natin. Kasi ang pinag-uusapan, meron pa nung nagsasabi, lalapit doon sa matanda, tatay, pagod na akong kakabayad ng 17 billion. Ginusto ko yan eh. Gusto ko mag-mayor eh. Bakit ko sa akin binabato yung tanong na yan? O sige, magkwenta tayo. Food box pa lang. Food box pa lang. Tingnan po ninyo ha. 700,000 families. Not household. Ibig sabihin, sa isang bahay, mangyari baka 2 ang pamilya, baka 3 ang pamilya. At bawat pamilya may food box. Tama mali? 8 months. Tama mali? Lagay na lang natin para mas madaling kwentain, 0. 1,000 times 700,000.
Sino na kayo? Ako din. Nahilo kung kakahanap ng pera. 700 billion. 700,000 times 1,000. 700 million pesos. Times 8. 7 times 8. 56. 5.6 billion. Pagkain pa lang. Naalala niyo yung unang buwan ng lockdown, may 1,000 ang bawat isa. Naalala niyo? Naiingit nga ako eh. Sa totoo lang, naiingit ako sa ibang syudad. Ang pinamimigay nila, 3,000, 5,000 per family. Eh kaya lang, ang mamamayan nila, 100,000 lang. Tayo, itong doble ang pamilya. Pero magkakaroon naman. Yung alam mong gusto mo lang iparamdam na may gobyerno sa Maynila. So, 5.6 plus 700 is 6.3 billion pesos. Tama mali? Yan. Eh yung bakuna. Sinong syudad? Sinong syudad ang nakapangi? Nakapangi ha? Ibig sabihin nag-iisa. Ang tanging nakabili ng sarili niyang bakuna para mabakunahan kagad at maproteksyonan ang kanyang mamamayan. Syudad lang ng Maynila. $500 billion, 300 million na COVID hospital. Remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, 100,050 ang isang piraso, mabuhay lang ang isang COVID patient na nagalusog ng Maynila. Face mask, face shield, yung sinusuot ng doktor, and so forth. Storage facility, ang pinag-uusapan pa lang natin, COVID-19. Kaya, ang matanong ko sa kanila, mali pala lahat ang ginawa ko. Eh, bakit kayo pumirma? Ngayon, mga nanay ko, tatay ko, kung ako'y mali, edi mali din sila. Tama ba? O, si Chihuahua. Sino ang majority floor leader nun? Correct. Dali mo na. Siya ang majority floor leader. Siya ang naghasa ng mga appropriation po. Sino ang vice mayor ko nun? Siya. Tama mali? O, eh yun ay COVID-19 pala. Condominium 1. Condominium 2. Binondominium 1. San Lazaro Residence. San Sebastian Residence. Pedro Hill Residence. Hospital sa Baseco. 3 taon nang tapos. 3 taon na akong wala. 3 taon nang hindi pa bukas. Kung may kaibigan po kayo sa Baseco, ipagkarong po rin nyo sa kanila. 3 years ang po yan. Baseco Community Townhouses. San Lazaro Residence, Pedro Residence, San Sebastian Residence. Rosario Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Lahat natapos ng 2 taon, naiwan ko ang Magsaysay 3 years ago, nasa 5th floor na. 3 years after, hindi pa rin tapos. Hindi niyo sa Espanya, katabi ng US. Oh. Bagong ospital ng Maynila, 10-story fully air-conditioned public hospital. Sa air-condition man lang lumamang ka. Yung alam mo, naghihingalo ka na.
hanggang sa huling hininga mo, nakaramdam ka man lang ng ginhawa. Namaparamdam sa iyo, ngayon nakitikman na may pera sa isang pribadong ospital ay matikman mo rin. May CT scan machine, may MRI machine, taas sa kamay na nakagamit na ng CT scan at MRI dito sa ospital ng Maynila. Parang wala. Ayun, isa, dalawa, tatlo, apat. At least thank you. May testigo kung may MRI machine at CT scan machine. Nine. Tanong, billion ba ang halaga ng lahat nito? Billion? Ang pinagtataka ko, ngayon, nagkakating ribbon sila. Nagkakating ribbon. Ang sabi nila, sila daw ang may gawa niyan. Pero yung ipinapagawa niyan, na inutang ko, kasalanan ko. Tama ba? Pagbigaya na, sila ang may gawa. Pero yung basihan, kung bakit siya nagawa, ay kasalanan. Kaya po, mga nani at tatay ko, kaya po nalulungkot sa halalan. Paano ba? Sana, ang sinabi niya lang nila kung ano ang ginawa nila sa loob ng 3 taon. Bakit hindi sasamaan loob ko? Bakit hindi ko tutugunan yung kanawagan ng tao, lalo na ng mga matatanda? Kakakarampot na nga lang yung naibigay ko, ipinagdamot pa nila. O, totoo ba? Nay, malulog-lol ako, wala na yung gatas na issue. Totoo ba? Nakapag? O ha? Real talk lang tayo ngayon ha? Kasi tatanungin ko kayo dahil mas matanda kayo sa akin. Sa hinaba-haba ng panahon, sa tagal yung namumuhay sa Manila, sa daming na nagdaang ngayon sa lungsod ng Manila. First time in history, may isang bata nakapag-isip na bigyan ng pensyon buwan-buwan ang kanyang mga senior citizen sa lungsod ng Maynila. Tama po ba? Ang dami nagdaan. Hindi magdaan ng alam. Pinagdamot pa. Anong binago nila? Itutuloy na lang eh. Binago-bago ka. Tayo, totoo ba? Kapag hindi ka nabutante, tanggal ka na sa pensyon. Kita ninyo? Anong ibig sabihin nila? Kapag walang pakinabang sa boto, walang pensyon? Mali yun. Kaya nga hindi nyo napansin noong araw, tayo lang ha? Sa national government, meron din pensyon. Kaya lang partikular. Tayo hindi. Mayaman, middle class, mahirap, lahat ng senior citizen, pantay-pantay, may pensyon sa Maynila. Tama ba? 500. Bakit mo tatanggalin? Dahil hindi ka nakaboboto. Paano kung may sakit? Paano kung anim na taon lang nakahirati sa karamdaman? Pero senior citizen, halimbawa namin yun, tatay nyo. Buhay pa! Humihinga pa! Tao pa! Mamamayan pa ng lusod ng Manila dahil hindi nila mapakinabangan sa boto, hindi nila nabibigyan ng pensyon. Wow! Tatandali sila. Una-una lang yan. Mauna na sila. Di ba parang magbibigay ka na rin lamang, nakapananatin ka pa ng damdamin ng isa. Ano kung dalawa kayo mag-asawa? Dati-dati pa rin kayo tumatanggap. Kung siya isang ka, wala na siya makatanggap. Di ang basihan. Silimpian ko ang basihan eh. Ano sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, may pensyon. Tama ba eh? Tay, pangalan ko lang ako. Totoo po ba? Kapag wala ka sa araw ng payout, forbidden na yung pension mo.
bakit tila binago-bago? Tingnan ninyo, anong ibig nila sabihin? Kapag wala ka, nga, anong gagawin ng mga matatanda ngayon? Hindi araw-araw, nag-aabang, nangangamba. Kaya bakit? Siyempre, baka mawalansin. Dati hindi naman. Di ba nung araw? Ano sinabi ko? Nay, kapag wala ka, at hindi mo nakuha, di ba quarterly yan? Pag hindi mo nakuha yung first quarter, sa second quarter, doble ka. Tama mali? Pag hindi mo nakuha first quarter, second quarter, pag hindi ng third quarter, triple ka. Tama mali? Panatag yung mga matatanda. Wala silang pangamba. Kahit magpakasyon sila, magkasakit sila, alam nila, makukuha nila. In fact, ano ka sabi ko? Tay, nagulol ako. Pumanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha, simula inero. Hanggang Disyembre, huwag kayo mag-alala. Maglulumiloy tayo. Hindi. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo. Anong ibig ko sabihin? Yung matanda, panatag na panatag. Pagdating ng Disyembre, sa skill siya. Tama mali. Kung dalawa sila matanda, prosidin. Ngayon, ano nangyayari? Sa takot ng matanda, siyempre, gigising ng maaga. Ano ng mga matanda, nalalakot ang buko niya. Maaga na gigising yan. Pagkagising, saan niya pupunta? Chairman, balita. Wala pa, Nay. Sawi. Uwi. Isinulit bukas sa maga. Sana ako pupunta. Chairman, ano na? No. Alas pa. Imamalas-malas ko yung matanda. Tinawagan na ako. Wala. Namilis ka namin. Kasyal ka naman dito sa Cavite. Lolo. Namilis ka namin. Kasyal ka naman dito sa Bulacan. Yung matanda, walang nagawa. Ako yung tumawa. Nagpakasyon. 2 days after, balik ng 310. Chairman, ako na yung nagkabigayan kahapon, wala ka. Diba? It doesn't make sense eh. Kapag gustong ibigay, maraming paraan. Pag ayaw, 500 piso, pinagdadamot pa natin. Pero ngayon, Diyos ko, tinoble pa. Oh! Natanggap niyo ano? 3 bulig. Enero, Febrero, Marso, 3 bulig dito. Meron ba yan? Baka magkaroon ng April, Mayo ko yan. Kaya ako naman isipin na. Gusto pa nilang gawin 1,000. Sana napagkaupo nila. Ginawa na nilang 1,000. Bakit ngayon pa? Election na! Sabi ng ibang matanda, tinaas-taas ako nga, tinanggal mo naman yung cake namin. Wala naman yung insure, wala naman yung black rice, wala naman yung brown rice, wala rin yung vitamina, and so on and so forth. Nakuha nyo? Alam niyo yung dahilan kung bakit tinaasan niya yun? Alam niyo na? Okay. Naniniwala naman ako sa inyo. Matatanda na kayo. Alam niyo na ang tama, ang bulagas, o hindi. Basta ako, I trust you. Iho pa. O ngayon, halos lagi, nagpupumahog sila. Matanong ko lang nga, sa dami-dami ng ginastos sa lungsod ng Maynila, noong panahon ko, sa dinami-dami ng tinutang, noong panahon ko, pandemya, ay,
Tay, nakatapos ba tayo? Talaga? Naramdaman niyo ba na nagkaroon ng gobyerno sa oras ng kagipitan ng tao? Naramdaman niyo? Nagkagobyerno. Dami ko daw utang eh. Oh, tay, nakausap niyo na ba sila? Pinatawag na ba kayo? Napatawag na? Sino napatawag ka? Huwag mo lang, huwag kaya. Sino hindi pa? O, pag hindi ko napatawag, pwede ba ako makiusap? Pwede ba ako makisuyo? O sabi niyo naman, ano lang, bibilin lang ako. Ay! Puro daw kayo utang. O, sabi ni Yorme, umalis na raw kayo dyan, siya na lang magbabayad ng utang. Pwede? Promise? Unang-una, hindi naman niya pera yun. Pera naman ang tao-bayan yun. Pangalawa, hindi pa rin pera yun. Pera ng tao-bayan yun. Sininok ko lang, ginamit ko lang yung abilidad ko bilang isang ama, katulad nyo. Tanong ko kayo, matanong ko kayo, ganito, kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Wait. Di nga. Talaga? Tinarouse nyo? Tinatawid nyo? O, yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño sa lungsod ng Maynila. Ano sinabi ko noon? Kasasagan ng pandemya. Ano sinabi ko? Very specific. Hindi naman ako nag-publish sa inyo eh. Araw-araw nyo naman ako nakapanood sa Facebook. Bakit? In-open ko yung gobyerno eh. Open governance. Ano sabi ko? Sa pandemya, lockout. Umanatag kayo, mga batang Maynila. Kapag wala na akong maibibenta, wala na akong mautangan, nakita niyo itong relo na ito? Ipatatas ako ito kitang munting makaragustan tayo. Totoo naman. Totoo sinabi ko yun. Lahat naman ng iyon ay dumaan sa kanila. Lahat naman ng iyon, inaprubahan nila. Noong araw, papapalakpak pa, nakikilabot pa ng putas, kanyang-kanyang pa. Tama mali. Ngayon ako'y masama. Sila masyadong kinakabahan. Kaya, bakit natin kamungunan ng tao pa yun? Kaya po, mga nanay tatay ko, gusto niyo ba maibalik yung mga bagay na naganap sa lungsod ng Maynila? Ngayon, after everything, nagtingin ko hindi titigil. Ngayon po alam niyo ba ginagawa ngayon? Naghahagis pa ng papel sa kalsada. Ang dami ngayon sa Maynila, naghahagis ng mga papel. Kasi ako, naikay. Mga lolo't lola ko, ito po ako. Sa totoo lang, pampahinga na ako. Sa totoo lang. Why? Ay gusto ko na magpawi sa pamilya ko eh. Nung pandemya, 3 buwan kong hindi inuwian ng pamilya. Ni silip, ni bisita sa sarili kong bahay. Hindi ko ginawa. 3 months akong natulog sa city hall. Kaya nakita niyo shorts na lang ako, t-shirt. Dahil aligaga ako. Paano ko itatawid ng 2 milyong bibig? Paano ko maililigtas ang higit na nakararami? Kaya sa totoo, pampahinga na ako. Magbabawi na lang sana ako sa pamilya. Ang buong akala ko, hindi ko alam, ang akala nyo rin, kaya nga natin sila tinulungan eh. Kasi ang alam natin, itutuloy na lang nila yung ginawa natin sa lungsod ng Maynila. Mabuhat-buhat ko, sasagot ako na wala, binago-bago na. Nag-iba-iba na. Kung ngayon, masisisiba nila ako.
na ialay ko ulit ang sarili ko sa taong bayan? Kung sila ay nag-voting, kung sila ay tinampanan ang kanilang tungkulin, sana hindi na sila naninira. Sana hindi na sila nangangapa. Bakit? Ibubuto ka ng tao, makita ka mo hindi, basta ikaw ay nagtutupad sa iyong tungkulin, sa iyong mamamayan. Tama rin. Kaya po, mga nanay tatay ko, after everything said and done, handa na ba kayo? Kaya, Oril ko, tatanungin ko lang kayo ulit, siguraduhin niyo yung sagot niyo. Gusto niyo ba ako talagang bumalik? Promise? Talaga? Yes, man? Kumalay mo sila? Ayaw mo yung madisgrasya, ayaw mo sa ko eh. O sige, ito naman, Nay, okay maglalala, kumanata kayo. Pabalik na tayo. Ngayon, pangalawang tanong ko, gusto niyo po ba na bumalik ang gobyernong Mabilis Queens? Gusto niyo bang maibalik sa inyong kalooban at isipan ang kapanatagan ng pamumuhay sa Luzon ng Maynila? Lahat yun, hindi ko magagawa ng ako lang mag-isa. Kailangan ko ng kasama. Pwede po ba, Tay, straight tayo, your choice. Kaya sabi ko, pag-iingat ko. Kasi, baliktad na ngayon. Dati, ang politiko, nangangako. Ngayon ang nangangako sa akin. Sisigilin ko. Pagtapos ng eleksyon, bibili ako ng dividentaso. Titignan ko yung Twitter kung may prueba ba. Straight or choice? Tay, makalala ko lang. Total, dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo. Dalawang grupo lang. Dalawa lang. Una, your choice. Matamis. Yung kaya, ladies' choice. Oo. Pwede? Promise? Nandito, Bong Alvarez! Robin Joe! Chris Tagle! Natikman niyo na ba yung cookie niyo? Matamis ba? May asin pa? Ang ating minamahal, bigyan natin ng pagkakataon bilang alaala kay Pangulong Duterte. Boca Luzon. Kaya tinagugili sa akin yan ni Digong. Eh siya naman kasi naglingkod din sa national government. O kayo, gusto niya maglingkod sa tercera distrito. Boca Luzon. Boys, sino mas guwapo? Si Letlet o si Don? Si Letlet natin, saan ba si Letlet? Si Letlet. Taas ang kamay ng guwapo si Letlet! Taas ang kamay ng guwapo si Don! Boss na ka na. Kaya nga ating kasama ko rin ako sa district. Ang ating ko siya, Don Sarkar. Ay, gusto ko lang pagkatingin nga pala. Si Nanay Dole. 92 years old. Hi! Ito, maraming natulungan ko. Sino sa inyo may kaso? Pag gusto ng piyasa, akin ang preview.
I love you, Nay. Nagpunta pa siya dito, 92 years old. Pagkakaroon na natin sila naman. Mag-iingat ka. Thank you. Ito naman. Ito. Congress. Nay, we move on with our lives. Ibig sabihin, katulad ko, marami na akong magkakama sa buhay. Pagtingin ng buhay ko, marami akong bakas na araw kong gawin ay pagawa. Ngayon, sabi lang. At kidding aside, hindi ko binibilang kung ilang beses ako nagaka. Ang importante sa buhay natin na ilang beses tayo mapangon. Tama ba? Kung hindi congressman, kung ako'y nakatulong sa kanya, hindi, I'm happy for him. Wala siyang maririnig sa akin kasama. Good for him. Napagtagumpayan niya ang pangarap niyang karera. Kung ako'y naging bahagi, maliit man o malaki, noon, masaya ako para sa kanya. Ngayon, kung siya'y pamigas na ang leg niya, wala naman ako magagawa. Dahil ang paglingon, wala sa nagbigay, kundi sa tumangga. Tama ba? Yan. Okay mo po. Kaya natin busy siya sa impeachment. Kaya natin busy siya sa blood ko. Ang gusto ko, Congressman, yung busy kumakatok sa bahay na nangangailangan sa Tercera Distrito. Nakakulang po kayo. Anong uri ng Congressman ang gusto nyo? Sikat sa Kongreso o sikat sa puso ng tao dahil nakakalabit nila, dahil nahawakan nila, dahil nakikita nila, dahil nararamdaman nila kapag nangangailangan sila. Yung ba gusto nyo? Sigurado kayo? Anis? Dito. Kita na natin. Move on tayo sa buhay. Pwede ba? Ang susunod nating congressman ay si Apple Nieto. Tay, hindi ako bibigyan ng vice mayor ng laban, ha? Mumungguhin ako nun. Lahat ng dadaan ako, may munggo. Madadaos-dos ako. Paalam na. At kiling aside, tayo. Ang aking vice mayor, may asim ka. Wala po siyang 19. Naintindihan niyo na. Ako rin sa tuga. Siya po ay graduate ng Lasal. Political science. So, ibig sabihin, she knows. Alam niya ang trabaho ng magiging presiding officer. Tama ba rin? Siya ay graduate ng Lasal. Like po siya. Ako, graduate ng Lasal. Ang ayaw mo maniwala. Tineo dito to. Almost high school. Magaling kanyang ama, ng vice mayor, presiding officer, aral sa kanyang ama, aral sa buhay. I think magiging magaling na vice mayor natin, si Atienza. Talaga, straight. Youngest years na. Pagpapigyan na ako dito, basta dito, pag kami nalikwak dito, nagkotolo-tolo years, kayo mag-alala, ako mapapalo sa kutin. Ako na ang mananagot sa inyo. Pwede? Namis? Hindi na. Tapos ako tayo. Nakasuli ba kayo? Meron ko kayo narinig ng kanila? Basta ako, ang pangarap ko, ibabalik ko, MBM. Minimum basic needs. Kapatay, edukasyon, kalusugan at trabaho. At yun
ay panghalayuan, panghatagalan, kapanginabangan na tao. Pero kasalukuyan, nay, ang ako, kung anak kayo, aalisin ko ulit ang kadugtungan ng lungsod ng Maynila. We will put things in right order. Yung mga tolongis na yan, na nang-i-snap. Ang hold up, imasik ko naman hold up na yun. Nagawa ng cellphone and so on and so forth. Okay, magala, 50 days lang sila. Kakalawin din natin ulit lahat ng tolongis sa Maynila ng kayo habang nasa loob ng bahay. Ang anak ninyo galing sa trabaho, galing sa eskwela, panatag kayo dahil alam ninyo may gobyerno sa Maynila. And together, I cannot do this alone. I need them. I need you. All of us together. We can make Manila great again. Magandang araw. Kakalain na lang kayo ng Kong May Kapal. Manila! God first! God first. Thank you very much. Maraming salamat po.